Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang makapagpaliwanag ng sistema ng enkomyenda at ang sistema ng pamamahala nito sa mga katutubo. Makapagbigay halimbawa ng epekto ng pagbabayad ng tributo sa ilalim ng sistemang enkomyenda. Makapagbuo ng isang poster na nagpapakita ng sistemang enkomyenda. Hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ay ang Group 1 at ito ay ang Group 2. Tumayo ang lahat at pumila ng maayos na ang magkakagrupo. Ang nasa pinakaharap ay bubunot sa box ng isang papel na may lamang salita. Pagkatapos niya itong mabasa, ipapasa niya ito ng pabulong lamang mula sa pinakaharap hanggang sa pinakahuling tao. Kung sino ang nasa huli, siya ang magpapasa ng salita sa pinakaharap. Isusulat ang salita sa pisara, paramihan ng maisulat hanggang maubos ang salita sa loob ng box. Naintindihan ba? Magaling! Ang aktibidad na iyon ang magbibigay ng ideya sa inyo kung ano ang ating itatalakay ngayon. Ngayon, ano ang inyong napansin sa nakasulat sa pisara? Lahat ba ng mga salitang ito ay ating kailangan? Atin iyang malalaman sa ating leksyon ngayon. Ang sistemang enkomyenda at ang pagbabayad ng tributo. Ay ang pagbabayad ng tributo. Isa ito sa mga paraang ginagamit ng pamahalaang Espanyol upang madaling masakop ang katutubo. Ito ay kung saan ang mga lupain ng bansa ay hinati sa maliliit na unit. Meron ba sa inyong may ideya kung ano ang enkomyenda? Ang enkomyenda ay ang lupang ipinagkaloob ng hari ng Espanyol bilang isang gantimpala. Ibinibigay ito sa mga matatapat na mga tauhang Espanyol o kilala sa tinatawag na encomiendero. Kasamang ibinibigay rito ang mga mamamayang naninirahan sa lupa. Tungkulin ng enkomendero ang mangolekta ng buwis at mangalaga sa kapakanan ng kaniyang nasasakupan. Bilang bahagi ng sistemang enkomyenda ay ipinatupad ang pagsingil ng buwis sa mga mamamayan. Bunga na rin sa malaking gastusin sa pamahalaang Espanyol sa pagtatag ng pamahalaang sa Pilipinas, ito ang batas na kanilang ipinatupad noong 1571. Intindihan ba? Ang buwis na sinisingil sa mga kalalakihang 19 hanggang 60 taong gulang ay nagkakahalagang 8 reales o piso sa loob ng isang taon. Kasapi ng prinsipalya o peninsurales, mga katutubong naglilingkod sa Maaari din namang pamahalaan sa ang anyo ng simbahan. Ani, kinto, dala, bulak at bigas ang buwis na kailangang ibigay ng enkomendero. Enkomendero ang tawag sa may karapatang maningil ng buwis ng mga mamamayang sakop ng enkomyenda. Maaari niya itong gawin sa loob ng 3 henerasyon at pagkatapos ay kailangan na niyang ibalik sa pamahalaan ang enkomyenda. Tungkulin ng enkomyenda na maningil ng buwis sa kanyang nasasakupan. Ang tagasingil niya ng buwis ay ang kabesa de barangay na kadalasan ay dating dato sa ilalim ng pamahalaang Espanyol. Ang kabesa de barangay ay ang pinuno ng barangay sa panahon ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Ibinibigay ng kabesa de barangay ang kaniyang nasingil na buwis sa enkomendero. Ang mga tungkulin ng enkomendero: protektahan ang sakop ng enkomyenda, suportahan ang pagmimisyon ng prayle sa kanyang enkomyenda at masiguradong maging Kristiyano ang lahat ng nasasakupan ng kanyang enkomyenda. Ang mga pag-aabuso ng enkomendero. Nakabigat sa kanila ang 8 reales na buwis na kailangang bayaran sa enkomendero. Bukod dito, nakadepende din sa enkomendero kung anong anyo ng buwis ang kanyang hihingin. Pagkawatak-watak ng mga katutubo sapagkat ang mismong naniningil sa kanila ng buwis ay kapwa nila katutubo kung kaya't ang nakikita nilang direktang sanhi ng paghihirap ay kababayan nila. Ang mga pang-aabusong dinanas ng mga katutubo sa kamay ng enkomendero ay nagbigay daan sa mga prayle na hilingin ang pagpapatigil sa sistemang ito sapagkat sila ang sumbungan ng mga katutubo.
Ngayon ay ating malalaman kung kayo nga ba'y nakinig sa ating diskusyon. Ano ang ating napag-aralan ngayon? Tama! Ano nga ba ang sistemang enkomyenda? Magaling! Ngayon, magbigay ng negatibong epekto ng tributo. Magaling! At ano ang inyong natutunan ngayon?